kaya pang Game 3 dyan. And para sa mga audience din na interesadong manood ng live ay punta na kayo sa Slash para makita kung paano nga ba manood at mag-enjoy ng MPL kasama ng mga tropa nyo. Welcome to game number 2. Ano bang pwede nating ma-expect sa early game D2? First blood para dun kay either Nats or Flap TZ for sure. Natin i-expect. Interesting, tingnan niyo yung wait. Baka natin tumahimik. Baka marinig ko ng AP Bread. May pinaplano si Nats. Meron? Saan ba? Pwede ba natin pakita yung Rekdi? Pakita natin Rekdi. Nasaan yung plano ni Nats? Ayun o. Ayun, Ay, na-reset. Na-reset. Okay. Okay, weird. Sige, may plano pero Weird. okay. Ha? Nakuha niya ata. Ay, ba't siya may level? Okay, interesting. O, ginawa niya yung maliit. Kinuha lang ata niya yung maliit. Sama. Pero mid lane Aqua. Aray ko, light. Ang sakit, ang sakit! Aray! Tinamaan pa ng Molina. Molina smoosh. Medyo na war flashbacks ako doon. Sa RG kasi, hindi naman nagpi-flicker yung mga nagpi-flame shot yung mga nana. Oh. Nasa isip ko, low HP na. Flame shot? Flame shot. Oo nga, no? I'm curious kung ano talaga yung ginawa doon ni Nats. Kung nakakuha ba siya ng... Pero anyways, hindi naman niya nakuha yung purple buff. Interesting. Kahit dalawa sila doon eh. Sinugod nila ni Light tsaka ni Nats. Pero this is what it is. Hindi rin naman siya nalugi sa XP eh. Oo nga. That's right. So parang I'm honestly quite curious na rin. No? Ano yung ginawa ni Nats doon sa start ng laro? Nats, tapatin mo kami, Nats. Ano bang ginawa mo? Tapatin mo kami. Be honest. Gano'n na lang. And this Benedetta, no, I just want to point out as well, the key difference sa Benedetta na napanood natin kanina, yung keystone. Ang diferensya doon, naka-lethal ignition to compared sa Impure Rage na kadalasang ginagamit nila Sanford at pati na rin ni Heads kanina. Ano kaya ang reasoning kung bakit siya yun yung kanyang pinili? Actually, naka-fighter emblem din siya, sir. Wow. Adaptive Attack, Festival, Lethal Ignition. Kakaiba. Iba talaga mag-isip si Nats. World class eh. Mga world class XP laners ang pinag-uusapan. Pero Turtle na ang ating sunod na pag-uusapan dito kasi si Light ay nandun. Level 3 si Ogwen. Pero nabababaran niya doon na yung damage mula dito kay Aqua. Ngayon, half health para sa Turtle. Light, Demon Kite, andun din si Aqua sa may bandalikod. Pero si Kite TC ang magwawagay with Hala, that Nats! spin. Pero punta ka muna dito sa gilid, pre. Usap tayo. Usap muna. Binalik sa Hive at Mga lineup nila para sa mga mababagal na plays. At bumalik na tayo sa Real Universe. Eto na. Nandito na tayo kasi umalik to final blow na si Kuya para bumalik tayo sa Land of Dawn. And this time around, lamang ang AP Bren by 1K against RSG Philippines. Very similar ang naging trend sa ating game number 1. Ang maganda pa niyan para sa AP Bren, lumamang din ng XP si Akai. Maraming beses ko nang sinabi to, sobrang importante ng level sa Akai. More like yung gap. Kung dapat bang lamang yung Akai, that's super important. Ngayon, pwede pa silang mag-invade. Ang sakit. Lilipad na muna dito Molten si na rin. Light. At si Kyle TC nagbabadya yung kanyang heavy spin. Hindi pa naman niya nagagamit. Pero ngayon ay magiging successful ang pagkuha ni Demon Kite sa kanyang purple bomb. Dami din kasing umiikot eh. Okay. ang crucial ng ginawa ni Light doon, na-delay niya si Kyle TZ. Tapos hindi na umabot sa retry ng purple. Yung Fred rin, nasa ano siya ngayon, recovery time ngayon siya. Recovery mode muna ngayon itong si Demon Kite. Kailangan niya mahabol yung levels ni Kyle. And ito na nga ang Super Marco special sa Claude na Rush Corrosion Site. Isa siya sa mga nagpauso niyan. And usually nakikita natin no, ay ang nirarush talaga yung DHS para sa sustain and additional damage. But for Super Marco na isa sa mga pinakamalakas na Claude player sa buong mundo ay Corrosion Site talaga ang kanyang preference. Yeah, may attack speed na rin naman na siya eh, mula dun sa BMI eh. And I think ito yung sa Art of Thievery by the way. Pero makikita natin na AP Bren, ano lang eh, chill lang sila dito kasi ilang segundo na lang mabubuhay na rin naman yung second turtle ng ating game at dito yung sunod na Grand Eyeball nila. Granda Eyeball. Oo. Sino pang gumagamit ng salita na yun, Burrito? Iba na ngayon, Boss Burita. Ay, iba na ba? Ang Hindi na ba ginagawa Grand ngayon, gagawa Eyeball? ka ng event ngayon sa FB. Gagawa mo ka ng Okay. mag-aaya. Hindi ko alam. Kala ko Grand Eyeball pa rin eh. Sorry. Gawa na kayo ng event. Siguro, sabay-sabay na pagsayaw sa tapat ng MPL Arena. Yun. Ay. Pwede. Okay. Sabay-sabay na paggawa ng TikTok habang nagtotortel ang AP Bren at RSG. Okay, pero speaking of pasabay-sabay din ang pagpasok
Si Light dito ay nasa may bandang likuran. Mababa mga buhay dito. Nandun yung Minoan's Fury. Pero si Flap TZ makakuha ng turtle na yon. Heavy spin. Nagamit na rin ni Kyle. At dito si Flap TZ. Petri! Niyuyuyu lamang itong si Demon Kyle. Pero si Ogwen ay makakaligtas. Habang si Light naman ay mamamatay. Masyado malalim Nuts! ata si Nuts! At hindi ka na pagbibigyan ni Kyle TZ. Takbo muna para kay Kusei. Demon Kite, sinasalo lang yung damage. May talo Pero si na. Flap makakahabol. Tapak Cyclone Eye. At makakataka si Kusei dito. Pero purple buff na ang punti na ngayon ng AP Brin. Ayaw nila tigilan, men. Hinabol nila papunta sa susunod nilang gustong kunin. That's amazing for AP Bred. The fact na walang namatay doon. Ang ganda ng in-out nila, di ba? Kapag pagpasok nila doon, secure pa. Heavy spin talagang ginamit doon sa may retry. Okay, Circle Eagle. Nagamit na Buhay. rin yung Vengeance. And Demon Kite ay mamamatay. Second kill para kay Kyle. And now a 3.4k gold lead. AP Bren, they're really pushing their early game against RSG. Radiant Armor picked up by Mr. Ogwen na naka-tank emblem na ngayon. So hindi na siya papabuild. Concussive and then custom tank emblem din para kumunat. Kasi alam niya, hindi na katulad kanina na yung Barats imposibleng mapatay. Ngayon, kailangan nila ng extra tankiness and they also allowed for Flap TZ na mas maging aktibo dito with the War Axe build-up. So, somebody has to really take care of the tankiness. Ogwen, pinakitaan tayo ng back-to-back Minotaur na magkaiba yung build. No, kumbaga parang same brand, different flavor. Yun yung masasabi natin no, na si Ogwen talaga. Isa sa mga world-class na roamers Totoo. na makikita natin Yun ngayon. talaga mga taga-Binangonan. Nga pala, Binangonan, hustler nga rin pala to si Ogwen. Tsaka may computer shop na siya. Oh, congratulations Congrats. nga pala, Ogwen. Congrats. Iba talaga yung mga MPL players natin dito. Kapag nanalo ng World Championship, Oo nga automatic may business yan. Okay, invest ka agad. Invest agad. Yun naman kasi yung tamang galaw, di ba? Tama. Kung ako, maging M-Series champion din ako, magulat kayo, may building na ako eh. Oy, tandaan natin ang pinaglalabanan dito, MSC Ay, oo. slot. $3 million, ladies and gentlemen. At ngayon, libreng turtle para sa kupunan ng AP Bren. At matitake down naman nila si Marco sa kabilang banda. Turtle para sa gold laner. Sulit ba na trade John Wolf? Absolutely masaya yung RSG doon. Hindi yun sulit para sa AP Bren. Lalong-lalo na kasi gusto nila i-keep yung tempo nitong si Super Marco na nakikita natin ngayon na gamit ang kanyang Brave Smite. And Brave Smite Claude, parang bagong nauuso to, no? And I think konti pa lamang ang gumagawa pero ngayon na lumalabas na siya ng madalas ay dadami na yung mga nagbe-Brave Smite sa RG. For sure. And actually, nagsimula yan sa carry, no? Carry vengeance build. Dahil sa'yo, Umi, Ay, ay hindi ako tumama yun. yun. Pero hinahabol dito ni Ogwen. And makakatakas. Bilis-bilis Medyo ng mahirap. mini. Medyo mahirap nga naman. Meron bang kahit anong punish mula sa RSG? Looks like they want to go for Flap this time. Pero kasi isang may vengeance pa rin to. So, Delix kung sakaling i-commitan pa nila. And still no big objective. Isang minuto pa bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Sinubukan ng AP Bren na bigyan si Nats sa taas pero nakatakas gamit ang pagkarami-raming dash ng Benedetta. Ewan ko na lang, parang kailangan nata ng tatlo pag uhuli ka ng ganyang Bene. Oo, mahirap talaga yan. May an eye for an eye pa, di ba? May anti-crowd control pa. Pero yung Molina's Blitz, nagamit na doon ni Few. Ngayon, sa ibaba naman na magiging puntirin nila, gustong-gusto na ni Kyle at ni Flap na basagin itong Tori na ito. Pero si Demon Kite ay makakasalubong niya. Aquay nandun with that Star Shatter pero hindi yun tatama. 26 seconds bago sa ating unang Lord. And speaking of the Lord Wolf, sa tingin mo ay kailangan bang ibigay ulit to ng RSG katulad nung ginawa nila ng Game 1? Lord 1, I think pwede naman nilang i-macro. So pwede na ibigay, yes, but for the trade, nandiyan naman yun yung dahilan kung ba't meron silang Benedetta for those kind of stuff. Okay, Circling Eagle, heavy spin. Dalawa umiikot dito pero si Demon Grabe. Kite ang mapupuruhan. Magiging Molina siya dito. Wow! Ang nilipad, kaya lang hindi umabot kasi si Flap ay makakakuha ng kill. Sayang, mid-air death para dito kay Demon Kite. That could have been such a play coming in from Light. Pero ngayon na 4v5 scenario na, mukhang medyo tagilid para sa RSG in this Lord fight. Late tagi talaga, parang sure ball na to. Ilista mo na para kay Kyle. Kahit wala silang heavy spin, may ulti pa si Ogwen, may ulti pa si Flap. Okay, ngayon Flap TZ, siya na lang ang po frontline. Circling Eagle, nagbabaka sakali lamang si Light. Pero magiging daga rin siya rito. Kyle TZ
with that Lord. Pero dun sa taas, tumatrabaho lang pala si Ayan, Nats. sinasabi natin na pwedeng gawin ng RSG for the trade-off na lang. The reason why they picked up this Benedetta para sa mga ganong klaseng plays. And then, AP Bren, hindi papataig. Kung nag-split kayo, ako din. Oo. Hindi mo pwedeng kayo lang. And looking at the item builds, no, nandito na rin ang Sea Halberd para kay Benedetta na nagpapabilis din ng kanyang pushing power dahil may attack speed na binibigay ang isang Sea Halberd apart from the life drain passive na nagbabawas ng healing. AP Bren, lamang pa rin ng 3,000. Ang maganda dito para sa RSG Philippines ay hindi pa lumalagpas ng 4 ang lamang ng AP Bren at pwede pa rin silang pumalag, hindi katulad kanina na umabot na ng 6. Tsaka 1-5 pa lang yung score. Imagine mo yun, napakarami ng mga nangyari, napakarami ng mga naging ganap. Kyle Easy, binibait lang yung Anay for Nai. Pwede niya gamitin dun sana yung heavy spin niya, pero wag muna kasi may mas malaki pa siyang gustong makita with that heavy spin. At actually, pinang zone out lang yun para makapag-push sila dun sa may top. Smart na naman mula sa AP Bren. Okay, Circling Eagle gagamitin ng light sa likod. Nandun si Nats. Wow. Pero mamamatay din yung unang lord ng ating game. Walang magiging kabayaran doon sa Torre, pero hinahabol nila itong si Nats. Kaya ba? Kaya ba today? Hindi, parang hindi nila Parang di yata habulan. kaya today. Oh, naghahanap na ng mga wall. May wall hopper tong isa eh. Ayun, no? Kaya ba today, men? Pero Kaya sasabayan, today! ang sakit ng damage! Vengeance mula kay Flap TZ! Ang sakit din ng Torre doon. Kyle TZ nandito na rin. The TZ Bros. Pero si Light ay aatras ng muna at ibibigay na nila yung second turn sa ibaba. Habang lumilipad yung Matilda, binabangbang na ni Marco eh. Para ka naglalaro ng duck hunt. Nasa ere pa lang ay pinagbabaril na para sa bonus points. At ngayon naman, 5,000 na ang lamang ng AP Bren. At kinokontrol na nila ang mapa ng RSG. Husay ng idea nun coming out from AP Bren. Tumalon doon si Mr. Flap TZ para puwersahin kung ano mga rotations ng RSG. In fact, napakomit yung RSG ng ilan nilang mga pang-depensa sana. So, because of that, nawala sa kanila yung Torre. Uy, Flap TZ, Super Marco ay nandun din. BMI out. And ngayon, nakuha successfully ni Demon Kite yung orange buff na yon. Reset muli sa AP Bren. Mahaba-haba pa naman to eh. 30 seconds pa bago dun sa next Lord. Yeah, and in that 30 seconds, ano bang pwedeng gawin ng RSG to set themselves up na makapalag pa sa AP Bren? Kailangan nilang umangat ng kanilang jungle. So far, fortunately para kay Demon Kite, nakuha niya yung orange. So that's good. Gamitin nila yung Benedetta para mag-split. Para medyo luwag man lang yung mapa. And maybe find a pick-off. However, yun yung pangatlong sinabi ko na find a pick-off. AP Bren hindi nagbibigay ng kahit anong opening for that. Look at how they're flowing yung mga minion waves na. O tsaka hindi mo makikitang may vulnerable sa kanila eh. Kumbaga ang pinaka-vulnerable na sa kanila, si Kyle TZ na mag-isa. Pero akay yan eh. O kaya si Super Marco, di ba? Parang yun lang ang nangyayari at nakikita natin usually. Pero dito yung heavy spin, gagamitin na ng maaga. Kusei ay nandito at magiging dagat. Oh, no! Oh no! Flicker na gamit na rin. Habang dun sa may bandang likuran, mapapa-electrify na blow. Kagad itong si Nats. Ngayon, Dalawa yun, pagkakataon nila na simulan itong Lord na to. No flicker para doon kay Kusei. And then circling yung nagamit. Wala ring Electo. Napakasamang na sitwasyon para sa RSG. Yeah, then AP Bren, alam nila na lamang sila in terms of a 5v5. Kaya naman gugutumin nila si Demon Kite by trying to take away his purple. Mapipilitan nga bang Rumetri dito si Demon Kite? Hindi. Pero mapupunta sa kamay ni Kyle TZ ang purple buff. Nako, masama ito Kyle TZ ay nandun lang sa may harapan at pwede na talaga nilang kunin ng libre itong luminous na Lord na ito. AP Bren ang makaka-secure nito. Wow, and look at this Windtalker in Windtalker, Oracle. no? Grabe naman. Tapos early immortality din kay Ogwen. Ano bang ginagawa ng mga items na yon? Siyempre yung immortality para kay Ogwen para maging aggressive ulit siya. Knowing na pag-dive, ang next objective nila mag-dive na eh. Ito yung mga minsan na sasabihin nating moments na okay lang mag-dive kasi may immortality naman si Ogwen. May Windtalker para doon kay Super Marco. Kung sakali magkaroon ng opening, mabilis na mapapatumba yung mga Torre. At the same time, kapag meron siyang na-ultihan with the max stacks ng kanyang ulti, ng kanyang Art of Thievery, I mean, madali na siya makakuha ng takedowns. No Malefic Roar needed para dito kay Super Marco for now. They really hit hard. At syempre yung Oracle naman para kay
CC, ito kay Flaptizi na ngayon parang multi-purpose na, hindi na lang anti-magic. Yeah, and meron pa rin bonus healing na nagsastack din sa kanyang passive na nagdadagdag pa ng spell vamp. Ngayon na nagbabadya na ang top lane push with the Lord ng AP Bren. Nasa mid lane ng 5. Hahanap sila ng play pero mukhang magbubuga si Aqua ng kanyang Astral Echo. Paano kaya bubutasin ng AP Bren to? Okay, basag yung gitna. Same with the top lane. Ngayon, may plano nga ba dito si Obe na sumit? Ito na yung set. Ngayon, Tori lang ang nakikita ng AP Bren. Heavy spin na nagamit na. No, normal lang dito si Pew pero sapat ba? AP Bren gets the series 2-0. Nana na bumibasic na kumuha ng game number 2. Yun ang nakita natin mula kay Few. Wow! Ngayon lang ako nakakita nun. But then again, naging epektibo ito. AP Bren